Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Si presidente, wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman sa akin. Pero wala akong sinabi na, patayin ako ni Marcos niyan, takot pa naman ako mamatay, matanda na ako. May drug addict tayo na presidente. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman sa akin. So itong video na to mga kamatis, sigurado ko naman self-explanatory na to. Malapit na pong mag-eleksyon 2025. Ingat-ingatan po natin ang mga sarili natin na wag na magpabudol ulit. Pakinggan natin ulit para doon sa mga mahirap umintindi. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Ako, sigurado ako meron tayong senile or hukluban na presidente. Kasi etong si Rody, mukhang may amats na talaga yung utak nito. Kasi nga, kita mo, sobrang bastos. Bago-bago siya ng position. Pakinggan natin siya ngayon. Kasi that was last month. Now, this is current. Nung Tuesday lang to halos. Tuloy pa, pakinggan natin. Si presidente, okay? wala akong sinabi na ganun. Wala ba talaga? You have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi. O, di ba OA na naman? Bakit ka naman sasaktan? Gusto ka lang papuntahin sa ICC para managot ka. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman sa akin. Kita mo kung gano'n siya kasinungaling, mga kamatis, mga kaibigan. Pero wala akong sinabi na patayin ako ni Marcos niyan, takot pa naman ako mamatay. Oh, yun naman pala. So, ba't pumapatay ka ng tao gamit yung EJK mo at saka yung DDS mo? Kaya ka ma-ICC, bro. Tanda na ako. May drug addict tayo na presidente. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Meron kang sinabing ganun, idol. Meron kaming record dito. Let the record show, mga kamatis, mga kaibigan, that this man is very senile, forgetful, or using some kind of drugs. According to the news, fentanyl daw. But who knows kung ano yung nasa utak ni Rodrigo Duterte. Ang importante, yung mga DDS niya ay tinitipon niya para paniwalaan siya. Magising na po tayo sa katotohanan, mga kamatis, mga kaibigan. Iwas budol pagdating ng 2025 dahil itong sinungaling na to ay tatakbo na naman. Maliwanag yan, no? Malinis pa sa maliwanag yan, no? O, pakinggan uli natin para dun sa mga hindi makaintindi. Shoutout sa'yo, Banat Bay! Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Oh, nagmura pa. Si presidente, wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me, Drug addict tayo na presidente. Oh. pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Oh, siyempre, kwento mo yan. Siyempre, kami yung sinungaling dyan at ikaw yung makakalimutin lang. So mga kamatis, mga kaibigan, what is the moral of the story? Umiwas po tayo kay Manong Rody para hindi na po tayo mabudol. Yan lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods!